Hindi siya ang pinakamaingay. Hindi siya ang pinakasikat sa commercials. Pero kapag dikit na ang laban at kailangan ng clutch shot, iisa lang ang pangalan na gustong makita ng mga kakampi niya, Ranidel de Ocampo. Isa siyang 6 na beses na PBA champion, 2 beses na finals MVP, at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit muling nakabalik ang Pilipinas sa FIBA World Cup matapos ang 36 years. Ito ang kwento ng tahimik na superstar na naging isa sa pinakamahuhusay na power forward sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ipinanganak si Ranidel Rosal de Ocampo noong December 8, 1981 sa Tanza, Cavite. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Naging inspirasyon niya ang kanyang kuya na si Yancy de Ocampo upang seryosohin ang basketball. Sa edad na 14, nagsimula siyang magpursige sa laro at nahasa ang kanyang talento sa mga ligang barangay at street basketball sa Cavite na naging pundasyon ng kanyang matagumpay na karera. Pagdating sa kolehiyo, nag-aral siya sa St. Francis of Assisi College. Bagamat hindi kabilang ang paaralan sa UAAP o NCAA, naging dominante ang kanilang koponan sa NCRAA. Kasama ang kanyang kuya na si Yancy at si Ervin Soto, pinangunahan nila ang SFAC sa sunod-sunod na tagumpay. Sa panahong ito, 4 na beses siyang naging NCRAA Most Valuable Player, isang record na bihirang maabot sa collegiate basketball. Ngunit bago pa man niya maabot ang PBA, dumaan muna siya sa isang napakahirap na pagsubok. Nagkaroon siya ng seryosong problema sa kanyang kalusugan na nagdulot ng pag-aalinlangan sa maraming koponan kung kaya pa ba niyang maging profesional. Sa halip na sumuko, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Nakabalik siya sa Philippine Basketball League at naging bahagi rin ng Philippine team na nagwagi ng gintong medalya sa 2003 Southeast Asian Games. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang mga tagumpay na iyon ang nagbukas ng pintuan patungo sa PBA. Noong 2004 PBA Rookie Draft, napili siya bilang 4th overall pick ng FedEx Express. Doon nagsimula ang kanyang profesional na karera. Agad niyang ipinakita ang kanyang talento bilang isang mahusay na power forward na may kakayahang tumira mula sa labas at makipagsabayan sa mas malalaking kalaban. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kanyang karera ay dumating noong 2008 nang matrade siya sa Talk and Text. Dito siya naging isa sa pinakamahalagang haligi ng koponan. Kasama sina Jimmy Alapag, Jason Castro, Kelly Williams at Harvey Carey, bumuo sila ng isa sa pinakamatagumpay na dinastiya sa kasaysayan ng PBA. Sa TNT niya napanalunan ng 6 na kampyonato, 2 Finals MVP awards, isang Best Player of the Conference, 3 mythical first-team selections at 9 na All-Star appearances. Hindi man niya nakuha ang Most Valuable Player Award ng buong season. Hindi maikakaila ang laki ng kanyang ambag sa bawat tagumpay ng kanilang koponan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging espesyal si Ranidel ay ang kanyang estilo ng paglalaro. Sa taas na 6'6", hindi lamang siya umaasa sa laro sa ilalim ng ring. Isa siya sa mga unang tunay na stretch 4 sa Philippine basketball. Kaya niyang tumira ng 3 points, mahusay sa depensa, malakas sa rebounding, at higit sa lahat napakataas ng kanyang basketball IQ. Hindi siya kailangang maging pinakamabilis o pinakamalakas dahil ang kanyang tamang desisyon sa bawat possession ang naging dahilan ng kanyang tagumpay. Isa rin siyang kilalang clutch player. Kapag dikit ang laban, hindi siya natitinag sa pressure. Ang pinakamatingkad na halimbawa nito ay ang Game 7 ng 2015 PBA Commissioner's Cup Finals laban sa Rain or Shine. Sa isang laban na umabot sa double overtime, nagtala siya ng career high na 34 points upang pangunahan ang TNT sa kampyonato. Dahil sa kanyang pambihirang performance, muli siyang tinanghal bilang Finals MVP. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin itong isa sa pinakamagagandang laro sa kasaysayan ng PBA Finals. Ngunit kung may isang laro na tuluyang nag-ukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng Philippine basketball, iyon ay ang semifinals ng 2013 FIBA Asia Championship laban sa South Korea. Sa loob ng 35 taon ay hindi matalo ng Pilipinas ang South Korea sa mahahalagang torneo. Ngunit sa 4th quarter ng laban,
nagpasok si Ranidel ng sunod-sunod na mahahalagang puntos kabilang ang isang napakahalagang 3-point shot. Tinulungan niyang wakasan ang matagal na sumpa laban sa South Korea at ibinalik ang Pilipinas sa FIBA World Cup matapos ang 36 na taon. Dahil sa larong iyon, naging isa siya sa mga bayani ng Gilas Pilipinas. Noong 2014 FIBA Basketball World Cup sa Spain, muli niyang ipinakita ang kanyang husay laban sa ilan sa pinakamagagaling na manlalaro sa mundo. Hindi siya umatras sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban at naging isa sa mga leader ng Gilas sa international stage. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya sa loob ng court. Noong 2014 PBA Philippine Cup Semifinals laban sa San Miguel, naging usap-usapan ang insidente nila ni Arwin Santos matapos siyang matawagan ng flagrant foul dahil sa isang delikadong depensa habang papunta sa dunk si Santos. Nagkaroon din siya ng ilang pisikal na banggaan laban sa mga imports at iba pang star players. Gayunpaman, nanatili siyang propesyonal at hindi nasangkot sa anumang malaking personal o legal na iskandalo. Isa pang malaking usapin ang nangyari noong 2025 nang hindi siya mapasama sa listahan ng PBA 50 Greatest Players. Maraming dating manlalaro, coaches, sports analysts at fans ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil para sa kanila, sapat na ang kanyang 6 na kampyonato, 2 finals MVP, malaking ambag sa Gilas Pilipinas at mahigit 1 dekadang pagiging elite player upang mapabilang sa listahan. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin siya ng marami bilang isa sa pinakamalaking snub sa kasaysayan ng naturang parangal. Habang tumatagal ang kanyang karera, nagsimula ring bumigay ang kanyang katawan. Isa sa pinakamalalang injury na kanyang naranasan ay ang herniated disc noong 2015. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na injuries sa kanyang likod, calf at Achilles tendon. Dahil dito, nagpasya siyang magretiro noong 2020 matapos ang 15 taon sa PBA. Ayon mismo kay Ranidel, ayaw na niyang ipagpatuloy ang paglalaro kung hindi na niya maibibigay ang buong lakas para sa kanyang koponan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang basketball journey. Ilang buwan matapos ang kanyang retirement, ay agad siyang naging assistant coach ng TNT Tropang Giga. Mula sa pagiging leader sa loob ng court, naging mentor naman siya ng bagong henerasyon ng mga manlalaro. Noong January 2026, muling kinilala ng TNT ang kanyang napakalaking ambag sa franchise nang opisyal nilang i-retire ang kanyang jersey number 33. Naging 3 lamang siyang manlalaro sa kasaysayan ng koponan na nabigyan ng ganitong karangalan. Patunay ng kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa TNT. Sa kanyang personal na buhay, mas pinili ni Ranidel ang tahimik na pamumuhay, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang 4 na anak. Bukod sa pagiging coach, inilalaan din niya ang kanyang oras sa pamilya at sa kanyang mga negosyo. Hindi man siya ang pinakamaingay o pinakasikat, napatunayan ni Ranidel de Ocampo na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa mga naiambag sa koponan at sa bansa. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa pinakamahuhusay na power forward at isang tunay na alamat ng Philippine basketball.